Julicam sa Tabaco Albay, nabangga ng motorsiklong isang babaeng tumatawid sa kalsada. Sa kuha ng CCTV na yan sa Barangay San Lorenzo, kita ang pagtawid ng isang babae. Hindi niya napansin ang paparating na motorsiklo. Bumangga ang motorsiklo sa babae. Bumagsak ang babae at sumemplang din ang rider. Pareho silang sugatan. Wala pang detalye kung sila'y nagkaareglo na. Dead on the spot ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos mabangga ng police mobile sa Antipolo, Rizal. Tumangi humarap sa media ang naka-aksidenteng pulis. May unang balita si EJ Gomez. Nakahandusay at wala ng buhay ang parehong 25 anyos na magkasintahan matapos maaksidente sa Antipolo City alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, isang police mobile na nagpapatrol papuntang Boso-Boso ang nawalan umano ng kontrol at dumiretso sa linang motorsiklo na papuntang Kogyo. Bago mangyari ang aksidente, maulan, malakas ang ulan at basa ang daan. Nung oras na maganap ang aksidente ay na-lose control yung ating mobile patrol habang nagpapatrolya at pumunta sa direksyon na dinadaanan ng motorsiklo at saka ng jeep. Na-aksidente nga nagkaroon ng kolisyon yung motorsiklo sa ating mobile. Sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo. Gayon din ang lalaking rider at babaeng angkas nito. Nabutan po namin doon may dalawang patient na nakadapa pareho sa kalsada. Bali no signs of life na po sila pareho. Nagkaroon sila ng head injury. Then yung sa lalaki, possible fracture sa left leg. Then yung sa babae, possible fracture sa kanang braso. Nakakalungkot lang isipin na yung rider ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan bago maganap ang aksidente. Ligtas naman ang driver ng nadamay na pampasaherong jeep. Ang pulis na driver ng mobile, nagtamo raw ng minor injury. Ang ating kasamahan pulis ay agad nating inilagak sa ating kustudiya at pinaliwanag naman natin sa kanya yung kanyang karapatan hinggil sa pangyayari at agad natin dinisarmahan. Tumangging humarap sa media ang arestadong police officer. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa aksidente. Maharap ang naka-aksidenteng pulis sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Tinangay ang isang cellphone sa loob ng salon sa Bago Negros Occidental habang naka-livestream. Nagla-livestream sa social media ang isang staff ng nasabing salon habang naglilinis siya. Maya-maya, may isang lalaki na sumilip sa loob ng salon at kinuha niya ang cellphone. Hindi na humarap sa media ang may-ari ng cellphone pero kwento niya sa kanyang amo, naglalabas siya sa likurang bahagi ng salon noong oras na yon. Nagulat na lang daw siya nang makitang wala na ang kanyang cellphone. Natukoy na ng mga pulis ang suspect na napakalamang marami ng record sa pulisya sa Bacolod City. Hinahanap na siya ng mga pulis. Mga damit naman ang tinangay sa labas ng isang bahay sa Lipa, Batangas. Sa CCTV footage, kitang lalaki yan na tila kumukuha lang ng mga sampay. Agad din siyang umalis. Ayon sa uploader, bagong bili at pagmamayari ng kanyang lola at pinsan ng mga nanakaw na damit. Natuklasan lang ang krimen nang i-review nila ang CCTV. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng lalaking nagnakaw ng sinampay. Lalong hinigpitan ng Bureau of Immigration ang pagsusuri sa mga Pilipinong dumaraan sa immigration sa NAIA. Kamakailan, 2 babaeng papuntang Thailand ang hinarang dahil sa mga kahina-hinalang kilos. May unang balita si Jonathan Andal. Nagpakilalang magkatrabaho sa call center company at naka-vacation leave para mamasyal sa Thailand. Pero nang tanongin, hindi nagtutugma ang sagot ng 2 babaeng humarap sa immigration officer sa NAIA. Nung tinanong po sila about the basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Ang totoo kasi, hindi talaga bakasyon ang pakay nila sa Thailand, kundi connecting flight papuntang Laos. Pinagsama lang daw sila ng recruiter at inabutan ng peking dokumento. Pinangakuan ng 50,000 pesos na sahod kada buwan bilang customer service representative.
Ang fixer na nakilala nila online binayaran ng 3,000 pesos para mameke ng mga dokumento. Itinurn over na ang dalawang babae sa Interagency Council Against Trafficking. Sabi ng immigration, posibleng pagdating sa Laos, gawing scammer ang dalawa, gaya ng nangyari sa ibang Pilipino na na-rescue roon. Ang tinatarget po nila ay mga call center agents or may mga experience po sa call center kasi yun po yung parang magiging trabaho nila doon. Seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Nitong Agosto, mahigit 70 Pilipino ang kasama sa halos 800 inaresto sa umano'y cyber scam network sa border ng Laos, Thailand at Myanmar. Hiwalay pa yan sa kaso ng iba pang Pilipino na nasagip mula sa illegal recruitment noong 2024. Gaya ng 2 Pinoy na naharang noong Marso. Kunwari mga empleyado ng telco na magbabakasyon sa Thailand pero ang totoo, pagdating sa Bangkok, dadalhin sa Laos. Doon pinangakuan din sila ng trabaho bilang call center agent sa kumpanyang sangkot umano sa crypto investment scam. Mahigit 50,000 pesos din ang alok na sahod kapag na regular. Halos ganyan din ang sahod na alok sa isang Pilipino na inalok maging customer service representative pero ginawang online love scammer sa Laos. Pero sa huli, wala siyang natanggap na sahod. Na-repatriate siya noong May 2024. Paalala ng immigration sa mga gustong magtrabaho abroad, idaan ang proseso sa Department of Migrant Workers at huwag basta maniwala sa mga alok sa social media. Talagang mukhang malalaking sindikato po ang may hawak nito. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. 83 days na lang, eleksyon 2025 na. Halos 1,000 individual na ang naaresto ng pulisya dahil sa paglabag sa election gun ban. Batay sa datos ng Philippine National Police, 971 violators na ang naitala mula January 12 hanggang February 16, 2025. Pinakamarami sa Metro Manila na may 290 violators. Sinusundan niya ng Central Luzon na may 149 violators at may 128 naman sa Central Visayas. Kabilang sa mga naaresto ang 5 PNP personnel, 8 tauhan ng Armed Forces of the Philippines at 5 tauhan ng iba pang law enforcement agencies. Kasama rin sa bilang na yan ang 4 na opisyal ng gobyerno, isang CAFGU Active Auxiliary, 22 security guard, isang child in conflict with the law at mahigit 900 sibilyan. Nasabat sa kanila ang nasa 962 firearms o mga armas. Base sa COMELEC Resolution number 11067, iiral ang election gun ban sa Pilipinas hanggang June 11. Bukod sa pulisya, handa rin daw ang Philippine Army na mag-deploy ng kanilang mga tauhan para sa eleksyon 2025. Gagawin daw nila ito para matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng eleksyon. Hinikayat nila ang publiko na agad i-report kung may impormasyon o makikita sila mga armadong grupo. Nauna na rin sinabi ng Philippine National Police na mas maghihigpit pa sila sa election checkpoints. Patuloy rin daw silang nakatutok sa mahigit 400 areas of concern para maiwasan ang election-related violence. Iniimbestigahan ng Department of Education umano'y ghost students sa 12 private schools. Sila yung mga estudyanteng nakalista sa Senior High School Voucher Program pero hindi na po sila matunton. May unang balita si Rafi Tima. Ghost students. Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan, pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education. Sila mga hindi raw nila matunton na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang pahayag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paaralang mapapatunayang may ghost student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd,
tutulungan ito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Sinampahan na ng mga reklamong unlawful utterances at inciting to sedition si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nagsampa ng reklamo laban at kaugnay ng naging pahayag ni dating Pangulo na ipapapatay ang 15 senador para makapasok sa Senado ang kanyang senatorial slate. Sabi ni PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III, hindi na pwede ngayon ang mga ganitong klase ng pahayag. Tinawag naman siya ignorante ni Atty. Salvador Panelo na dating tagapagsalita ni Duterte. Anya, wala raw bang mas produktibong gagawin ng kanilang ahensya kaysa mga ganitong bagay? Ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan, na puro patay-patay na lang. At pagkatapos, if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only. Or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. At dati naman nilang alam yun na palabiro siya. Ano ba itong bansa natin? Hindi ka na po pwede magbiro. Magbibiro ka lang, papailan ka na ng kaso. Samantala, hindi raw imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, walang pinangalanan na senador si Duterte at may tutunin lang itong biro. Ilang mambabatas na naghimok sa NBI na imbestigahan nito tulad ng pag-imbestiga nila sa mga naging pahayag noon ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Pero ay sa NBI, magkaiba ito dahil sinabi pa noon ng bise na no joke ang kanyang umano'y pagbabanta. Wala pang sagot si dating Pangulong Duterte sa pahayag ng mga mambabatas paging sa reklamong inihain laban sa kanya. Hulihan na naman sa EDSA Busway, halos 20 motorista ang sinita at natikitan matapos dumaan sa northbound lane ng Kamuning Flyover. Live mula sa Quezon City, kaya unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Sa unang 30 minutong operasyon ng SAIC ay umabot na nga sa 18 mga motorista yung natikita nila na dumaan sa EDSA Busway. Pumesto ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa northbound lane ng Kamuning Flyover bago mag-alas 6 ng umaga. Sunod-sunod na motorista ang pinara matapos dumaan sa EDSA Busway. Kabilang ang isang pickup, kotse at taxi. Mayroon ding 2 close van at isang provincial bus. Umabot sa 18 motorisang natikitan. Pinakamarami ang motorcycle riders na nasa 11. Kanya-kanya namang paliwanag ang mga nahuling motorista. Akala ko sir may aberya, may banggaan. Din marami kasi sir umiwas, napasunod lang po ako dito lang. Pero hindi ko talaga ugali sir na pumapasok sa bus line. Umabertik lang ako sir kasi akala ko may nasiraan. Hindi ko naman alam na may nanguhuli pala. Alam kong bawal pero akala ko may siraan talaga. Sorry po kasi nagmamadali po. Pag ano po kasi naman free po kaya nag-ano po. Samantala, nagpapatuloy yung operasyon ng SAIC doon sa ibabaw mismo ng Kamuning Flyover northbound. At bukod naman dito sa area na ito, ay meron silang hiwalay na operasyon sa bahagi ng Ortigas. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng kampanya para sa eleksyon 2025, na tanong ang Commission on Elections o COMELEC, pwede ba ang negative campaigning? Sagot ng COMELEC, hindi pinagbabawal ng batas ang negative campaigning o pagsalita ng negatibo tungkol sa ibang kandidato. Pero paalala niya, mag-ingat ang mga kandidato dahil kung sosobra, nariyan ang mga kasong libel at cyber libel na maaaring isampa sa kanila. Kasi nasa batas po kasi na papayagan. Subalit kung bordering on something which is already criminal, o dalawa po ang pwede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato na involved. Pero yung ibaba natin yung negative campaigning per se, hindi po namin magagawa yon. Bukod sa dengue, pinalakas din ng Department of Health ang kampanya kontra rabies. Gaya sa Davao Region na nakita ng pagdami ng mga kaso ng rabies.
Live mula sa Davao City, may unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil! Igan, problema rito sa Davao Region ang umano'y mga kaso ng underreported o kaya underdiagnosed rabies cases. Kaya't pagdating sa ospital ng mga nakagat ng aso o pusa, kadalas ay agad na namamatay. Mas pinaigting ng Department of Health Region 11 ang koordinasyon nila sa local government units para palakasin ang kampanya kontra rabies. Naaalarma na raw ang ahensya sa pagtaas ng bilang ng mga namatay dahil sa rabies. Sa taong 2024, nasa 36 ang namatay. Mas mataas ito kung ikukumpara sa bilang ng mga namatay dahil sa rabies noong 2023 na nasa 24. Nasa mahigit 120,000 naman ang animal bite cases noong 2024. Ayon sa DOH, meron ng 1 million pesos na pondo para sa bakuna kontra rabies ngayong taon. Magdaragdag pa raw ang Central Office ng 1,800 vials. Pero hindi na raw ito sapat dahil sa tumataas din na bilang ng animal bite cases. Inutos tong si Secretary na yung ating mga regions at ating mga LGUs mag-coordinate dahil tutulong din ang region at saka national government para maibsan yung pangangailangan sa rabies vaccines. May instruction siya na kung kaya ng mga budget natin ay punan natin, nag-augment tayo. Hinikayat ng DOH ang pet owners na maging responsable. Nakita natin, di ba? Ang karamihan sa mga aso o kaya nakakagatan ay tame o kaya nandun sa bahay nila. Sana po makipagtulungan tayo sa ating mga pet owners para magkaroon ng responsible pet ownership. Hinimok din ng Animal Welfare Group na Bantay Hayop Davao ang pet owners na huwag nang hintaying mabigyan ng libreng bakuna kontra rabies ang kanilang mga alaga at sila din mismo. You have to prioritize it. It's anti-rabies vaccine. Do not wait for rabies to come to your household. Kasi yun yung mas importante yung safety, security ng pets and then ng household. Igan, dagdag ng DOH na huwag magpakampante dahil karamihan sa mga naitalang may rabies ay domestic o alagang hayop. Bukod sa LGUs, handa naman raw o bukas naman ang DOH 11 sa koordinasyon sa DA para mas palakasin pa ang animal vaccination. Igan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV. Isang patay at isa pang sugatan sa aksidenteng kinasangkutan ng 10-wheeler sa Marcos Highway. Live mula sa Antipolo, Rizal, may unang balita si Mark Macalala ng Super Radio DZBB. Mark! Patay ang pahinante at sugatan naman ng driver ng 10-wheeler na truck na nawalan umano ng preno kaya bumangga sa poste ng footbridge sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Kwento ng saksi at ng traffic enforcer, nangyari ang aksidente mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Galing Kogyo ang truck na may kargang hollow blocks na nawalan taon ng preno. Dahil sa panika, tumalon ang pahinante ng truck na ikinasawi niya. Habang sugutan naman ang driver ng truck. Ayon naman sa driver, minabuti niyang sa poste na lamang ng footbridge ibangga ang truck kaysa makadamay pa ng mas maraming sibilyan. Bago naman tumama sa poste, inararo pa ng truck ang hindi bababa sa 3 concrete barrier sa kalsada at nabangga rin ang 2 tricycle na nakaparada. Dahil sa aksidente, bumigat ang trapiko sa Marcos Highway. Pakinggan natin ang tinig ng aking nakapanayam. Wala na siyang preno. Pero yung sa tricycle, wala namang nadaga. Wala naman po. Kita ko yung panante, tumalon. Panic, patay siya. Sir, yung tricycle nyo, nadamay ba? Nadamay yan. Yan ang tinig ng ating mga nakapanayam. Mark Macalala ng GMA Super Radio DZBB nagulat sa unang hirit. Maraming salamat, Mark Macalala ng Super Radio DZBB. Bounce back win naman para kay Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Wagi ng gold medal si Obiena matapos niyang maklear ang 5.80 meters sa Orlen Copernicus Cup sa Torun, Poland. Silver medalist ang pambato ng Poland habang naka-bronze ang pole vaulter ng Norway. Nakamit ni Obiena ang panalo kasunod ng 2 sunod na laban na hindi siya umabot sa podium. Ito ang ikalawa niyang gold medal ngayong taon. Una noong February 8 sa France. Congrats, CJ.
Kinilalang TV Station of the Year ang GMA sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025. Binigyan din ng award ang ilang kapusong personalities at programs kabilang ang pambansang morning show na Unang Hirit. Darito ang unang balita. Good morning mga igan! Good morning USA! Muling umarangkada ang kapuso programs at personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity University of Asia. Kaya naman, itinanghal ang GMA Network bilang TV Station of the Year. Ang paborito niyong kasama sa almusal na 25 years nang nagbibigay ng serbisyo, balita, impormasyon at saya, ang Unang Hirit, kinilala bilang Best Morning Show. Tinanggap yan ng isa sa mga OG anchor ng programa na si Arnold Clavio. Ito po'y isi-share ko sa aking co-host, sa mga tao sa harap at likod ng camera. Napaka-espesyal kasi 25 years na po ang Unang Hirit na nagbibigay ng balita, saya at impormasyon. Salamat po sa pagsama sa amin sa paggising sa umaga. 24 oras ang Best TV News Program of the Year. Ang isa sa mga anchor nito na si Vicky Morales, ang Female News Anchor of the Year. Ang isa pang programa ni Vicky na Wish Ko Lang ang itinanghal na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Si State of the Nation anchor Atom Araulio ang Male News Anchor of the Year. Ang top-rating public affairs show na Kapuso Mo Jessica Soho ang Best News Magazine Program. Ang isa pang 25 years na public affairs show na nagbibigay ng mga makabuluhang dokumentaryo ang Eyewitness, ang Best Documentary TV Show. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa Regional TV Network of the Year naman ang GMA Regional TV. Ang Super Radio DZBB ang Best AM Radio Station of the Year. Isa pa rin sa kaaway. Gawin mo na ang kaparasang ibig. Kinilala rin ang hit Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Ang ilan sa mga bida nito na sina Sanya Lopez at David Licauco ang Best Primetime Drama Series Actress at Best Primetime Drama Series Actor. Ang ilan pang cast ng series, sina Rochelle Pangilinan at Epi Quizon ang Best Primetime Supporting Actress at Best Primetime Supporting Actor. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. Si Asia's Limitless star Julie Ann San Jose ang Music Artist of the Year. Ang kapusok boy group na Cloud7 ay ginawaran ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. At ang kasama na natin tuwing pananghalian ang It's Showtime, ang Best Noontime Show. Naghatid ng pangmalakasang performance si Rochelle at Cloud7 sa awards night. Nasangkot sa aksidente ang Stray Kids member na si Felix. Ayon sa kanyang agency, nabangga ng shuttle bus ang sasakyan ni Felix matapos ang kanyang fan meeting sa South Korea. Base sa medical examination, nakaranas ng pinched nerve si Felix matapos ang insidente. Obserbahan pa sa ospital ang K-pop idol habang patuloy na nagpapagaling. Get well soon. Kinansela naman ang concert ng Colombian singer na si Shakira sa Peru matapos siyang isugod sa ospital dahil sa abdominal issue o sakit ng tiyan. Napasugod ang fans sa ospital kung saan siya dinala bilang pagpapakita ng suporta. Natuloy din naman ang concert ni Shakira nitong Lunes matapos siya makalabas sa ospital. Napaka-professional talaga niya, no? Grabe. Galing sa sakit, derecho mula ospital Imagine. hanggang concert. Sakit sa tiyan, so abdominal pain. It's so hard to perform when you're sick. Minsan i-require na mag-rest na lang pero siya tinuloy niya pa rin yung concert niya. Alang-alang syempre sa mga fans, 'di ba, nagbayad na sila at dinayo pa si Shakira, Oo, I'm sure marami kasi pumunta sa different parts of that continent. Pumunta Yes. talaga to Peru just to watch her perform. So, it's understandable na syempre they don't want to also the fans. Yeah. Ma-disappoint ang mga fans. Samantalang matapos ang kanyang pagkapanalo sa Bolivia, balikbansa na si Reina Hispano-Americana 2025, Dia Mate. May unang balita live si Bam Alegre. Bam!
Igan, good morning. Nakabalik na ng Pilipinas si Diamante ang nagwagi bilang Reyna Hispano-Americana 2025. Ito ay isinagawa sa Bolivia, sa South America. At ayon sa kanya, isang malaking karangalan para sa kanya na maging kinatawan ng Pilipinas at nagpapasalamat siya sa lahat na nagbigay ng suporta sa kanya. Bukod sa corona, nanalo rin siya ng Best in National Costume. Suot ang likha ni Eran Montoya na may temang mga simbahang barok sa Pilipinas. Naging best friend daw niya sa patimpalang si Miss Bolivia at naging magandang karanasan daw para sa kanya na maranasan ang Latina culture. Pakinggan natin ang pahayag ni Diamante. It feels amazing. I'm so happy that I brought pride to my country and that I made everyone proud, all the Filipinos proud. I cannot believe it happened still, but I am honored to be the Reyna Hispano-Americana for this year. My reign for Reyna Hispano-Americana is so exciting. I'm going to get to travel around South America, hopefully, and of course around Asia din to promote Reyna Hispano-Americana and what Hispanic culture is all about. Igan, may pinaplanong homecoming parade para kay Diamante sa March 2 sa Pasay. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 1, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.